Mga mahal na kapatid, 2 weeks ago ay mayroong itiniwalag na isang ministro. Ang totoo ay hindi lamang siya karaniwang ministro. Matagal na naging tagapangasiwa. Ang kanyang pangalan ay binasa sa buong mundo at di umano ang dahilan ng kanyang pagkakatiwalag ay nagtataglay siya ng maling pananampalataya. Ito ay nagdulot ng pagkabigla, pagtataka sa mga nakarinig nang siya ay itiwalag, lalo na po yung mga nakakakilala sa kanya. Sila'y nagtatanong kung totooan niya ang ipinaparatang sa kanya, ay paano niya ito naitago sa mahabang panahon. At higit sa lahat, ang itinatanong nila ay ano ang katunayan, ano ang katibayan ng ipinaparatang sa kanya. Ang circular na ito ay nagdulot tuloy sa iba na maalaala yung mga nangyari noon na sunod-sunod ang itinitiwalag pami-pamilya at di umano ang mga itinitiwalag na ito ay naging kaaway o kalaban ng iglesia. Kaya marami po ang nakiusap na kung maaari ay matalakay natin muli ang aral ukol sa pagtitiwala. Napapaniwala kasi ng mga kasalukuyang tagapanguna sa iglesia na ang kanilang itinitiwala ay nawawala na rin ang karapatan sa kaligtasan. Iginigit pa nila na ang kanilang ipinatiwalag ay kinalagad na sa langit at kinalagad na rin sa lupa. Kaya mga kapatid, sa pag-aaral natin sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang nauukol po sa pagtitiwala. Kaya ang una nating katanungan ay tutol ba tayo sa aral ukol sa pagtitiwala? Basahin natin ang unang Korinto sa 5 sa 13 na natin basahin. Ganito ang sabi ng kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Tutol ba tayo? Di ba natin sinasangayunan ang aral ukol sa pagtitiwalag? Ang sagot natin ay hindi tayo tutol sapagkat maliwanag yan na nakasulat sa Biblia. Utos yan ng Diyos. Pero pansinin ninyo, sino ang dapat na itiwalag? Ang sabi po sa ating binasa, yung masamang kasamahan ninyo. Sino pa? Ang dapat na itiwalag sa iglesia. Ang babasahin ko naman ay Mateo 24:12. Ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sino pa dapat na itiwalag sa iglesia, mga kapatid? Ang nanlamig sa pananampalataya. Kaya kapag ka ang itiniwalag o inalis sa talaan ay masama, gumagawa ng masama, at nanlamig sa kanyang pananampalataya at hindi na nakapagbagong buhay, karapat dapat na itiwalag at sang-ayon sa Biblia ang pagkakatiwalag sa kanila. Ano ang tiyak na sapit po sa mga natiwalag? Natiwalag sang-ayon sa batas ng Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi po dito sa
Aklat ng Juan sa 15, 6 hanggang 7 ay ganito naman ang pahayag sa atin ng Biblia. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, matutuyo at mga titipunin at mga iahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Mga kapatid, ano ang tiyak na sasapit sa mga natiwalag na ang pagkakatiwalag ay sang-ayon sa batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Sila po ay masusunog katulad ng sanga na nahiwalay sa puno na tuyo at panggatong na lang. Katumbas, hindi sila maliligtas. Inuulit natin, mga kapatid, ang pagtitiwalag ay batas ng Diyos. Ang dapat na itiwalag ay yung masama, yung nanlamig, yung hindi na nakapagbagong buhay. Pagka itiniwalag ang mga yan, karapat-dapat ang kanilang pagkakatiwala. Sang-ayon sa batas ng Diyos, sa batas na nakasulat sa Biblia. At ang mga natiwalag na sang-ayon sa Biblia ang pagkakatiwalag, hindi sila maliligtas. Ngayon, sa panig natin, mga kapatid, naninindigan tayo na ang pagtitiwalag na ginawa sa atin ay hindi makatarungan, hindi sang-ayon sa batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya yung mga nanggipit sa atin ay sinasabi sa atin na kung totoong naniniwala kayo, sangayon kayo sa doktrina tungkol sa pagkakatiwalag, bakit ninyo iginigiit na ang pagkakatiwalag sa inyo ay hindi makatarungan? Mga kapatid, ang dapat na masagot na katanungan ay ito. Sa pagitan po ng nanindigan na gumawa ng mabuti, ipagtanggol ang katotohanan at ang iglesia, at yung mga taong nagtiwalag sa atin, sino kaya ang karapat-dapat at dapat na matiwala? Ngayon, kung hindi pa rin nila maintindihan yan at hindi pa nila masagot yan at hindi nila kayang sagutin yan, pag-aralan natin kanino hindi dapat na ipataw ang pagtitiwala. Dahil kapag ka ito'y ginawa nila, ito'y tahasang paglapastangan, paglabag sa kalooban ng Diyos tungkol sa pagtitiwala. Pakinggan ninyo. Ang babasahin ko ay Efeso 5:11 hanggang 12. Ganito po ang pahayag. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip, ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Kanino hindi dapat na ipataw ang pagtitiwala? Sapagkat sa oras na ginawa nila yun, katumbas noon ay tahasang paglabag, paglapastangan
sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia tungkol sa pagtitiwalag. Huwag ipapataw yan doon sa mga nagpasyang huwag makisama sa mga gumagawa ng masama, gumagawa ng katiwalian, at gumagawa ng kadiliman. Kaya ang tanong bakit dapat na itiwalag yung nanindigan sa tama? Bakit ititiwalag yung ipinagtatanggol ang iglesia at ang mga aral ng Diyos? Hindi po Baliktad ang nangyari. Kung sino yung gumagawa ng mabuti, naninindigan sa tama, naninindigan sa katotohanan, yon ang itiniwala. Pero yung mga magnanakaw, yung mga tiwali, yung mga korap, yun ang pinanatili. At binibigyan pa nga ng reward Mga kapatid, kung maalaala ninyo, may mga pagkakataon noon na itiniwalag, inalis sa iglesia, pero hindi naman pala karapat dapat sa kanya na matiwala. Di ba ibinabalik sa talaan? Hindi Sa ngayon basta kung gusto ko tiwala, sumasang-ayon sa kanila, aalisin ka. At ang ipapataw sa iyo, nakatibayan ng iyong pagkakatiwalag, ay yung sasang-ayon sa kanilang kagustuhan. Mga kapatid, marami po sa atin na nakita yan na ganyang mga kamalian. Kaya hindi tayo nakatiis di ba? Marami po ang kinasangkapan ng Diyos na ilantad ang mga katiwalian, mga korupsyon, ang mga hindi tama na ipinatutupad sa iglesia. Dumating ang pagkakataon na sukdulan na sa atin Hindi na natin makaya, hindi na natin matiis. Laban po ba ang Diyos doon sa mga hindi na matiis na makita ang mga kasama ang ginagawa ng mga tagapanguna pa man din? Laban ba ang Diyos sa mga lingkod niya na gayon ang nagiging damdamin? Basahin natin ang pahayag po dito sa Aklat ng Habakuk sa 1:13. Pakinggan natin. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin ng kaswailan at hindi ka makatingin sa kasamaan. Laban po ba ang Diyos doon sa mga hindi na matiis ang kasamaan na nakikita nila na ginagawa po ng mga lingkod ng Diyos? Mga kapanguna pa Ang sabi po sa ating binasa, ikaw na may mga matang malinis, kaysa tumingin ng kaswailan, at hindi ka makatingin sa kasamaan. Sa makatuwid, ang Diyos mismo Hindi niya matiis, ayaw niya na makitang kasama ang ginagawa ng kanyang mga lingkod. Kaya nga mahigpit ang tagubilin niya Huwag kayong makisama sa mga gumagawa ng masama. Sa halip, ilantad ninyo sila. Sa kabilang dako, mga kapatid, paano po kung ang mga lingkod ng Diyos magpatuloy sa paggawa ng masama? Kahit pa sirain ang bayan ng Diyos, akayin ng mga kapatid sa mali,
Hindi lang yun eh. Sa laulain, ang banal na handog ng iglesia. Gugulin para sa kanilang sariling kapakanan. Ano po ang damdamin ng Diyos sa mga ito? Naturingang mga lingkod ng Diyos pero gumagawa ng masama. Ayaw tumigil sa masama. Pero sumasamba. Yung iba ay nangangasiwa pa nga ng mga pagsamba eh. Pakinggan ninyo. Jeremias 7:9 hanggang 11, 6 hanggang 7, sa isang salin po ng Biblia. Ganito po ang pahayag. Babasahin ko. Kayo ay nagnanakaw. Yung korupsyon po ay isang paraan ng pagnanakaw. Pumapatay, nangangalo niya, sumasaksi ng may kasinungalingan, gagawa ng mga imbentong kaso, may maipakulong ka. Naghahandog ng mga insenso kay Baal, sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Pagkatapos, lumalapit at tumatayo kayo sa harap ko, dito sa templo, kung saan pinararangalan ang pangalan ko. At sinasabi ninyo, ligtas tayo rito. At pagkatapos, ginagawa na naman ninyo ang gawaing kasuklam-suklam. Bakit? Ano ang akala ninyo sa templong ito na pinili ko para parangalan ako? Taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang mga ginagawa sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. At huwag na ninyong apihin ang mga dayuhan, ulila at mga byuda. Huwag ninyong papatayin ang mga walang kasalanan at huwag kayong sumamba sa ibang mga Diyos na siyang magpapahamak sa inyo. Kapag ginawa niyo ito, patuloy ko kayong patitirahin sa lupaing ito na ibinigay ko sa mga magulang ninyo magpakailanman. Kaya suklam ang Diyos eh. Doon sa mga lingkod niya na nagnanakaw, pumapatay, inaapi ang mga biyuda, inaapi ang mga tao na mga ulila, naroon sa katiwalian, naroon sa korupsyon. Pagkatapos, papasok sa templo, sasamba, mangunguna sa pagsamba. Pagkatapos, pupurihin ng Diyos at sasabihin, ligtas tayo. Ay ganyan ang nakikita natin ngayon. Ayaw tumigil sa katiwalian. Ayaw tumigil sa korupsyon. Kung saan-saan kinakaladkad ang mga kapatid at ang iglesia. Pagkatapos, sasabihin, ligtas sila. Mga kapatid, yung pagtitiwala, hindi basta-basta yan. Sapagkat nakasalalay dyan ang kaluluwa, nakasalalay dyan ang kaligtasan ng isang kapatid, ng isang kaanib. Pero, dapat kang itiwalag kung gumagawa ka ng masama, kung gumagawa ka ng kadiliman. Mga kapatid, ang gumagawa po ng kadiliman, ang gumagawa ng kasamaan, ay yung lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung sakali, marami po ang hindi makatiis sa mga nangyayari sa iglesia dahil sa pinaggagawa nitong mga kasalukuyang mga tagapanguna pa man din sa iglesia. Parurusahan ba ng Diyos? Sila ba ang pagbubuntunan ng sisi sapagkat hindi na sila makatiis?
sa nakita nilang kasamaan na nangyayari sa iglesia. Basahin natin ang nakasulat dito po sa aklat ng Jeremias sa 9:24. Ganito ang pahayag. Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan, katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Parurusahan ba ng Diyos? Pagbubuntunan ba niya ng sisi? Yung mga hindi na makatiis na makita ang kasamaan na nangyayari sa iglesia? Hindi ho. Bakit? Sapagkat ang Diyos gumagawa ng katarungan, kagandahang loob, katwiran sa mga tao sa mundo. Kaya sumasampalataya tayo na ang Diyos nauunawaan ang ating damdamin. Alam niya na tayo'y hindi na makatiis, na tayo'y totoong nalulungkot na, nasasaktan na tayo sa nakikita nating pinaggagawa ng mga masama sa iglesia. Nauunawaan ng Diyos yung ating damdamin. Mga kapatid, iginigiit pa po ng mga nanggipit sa atin na wala na tayong kaugnayan sa Diyos. Hindi na tayo kaisa ng Diyos at ni Kristo. Kaya alamin natin, sino po ba ang tunay na kaisa ng Diyos at ni Kristo? Ang tunay na kaisa ng Diyos at ni Kristo, alam natin, yung mga tinawag sa isang katawan para maging bahagi ng iglesia o katawan ni Kristo. Mababasa natin yan sa Colosas 1:18, Colosas 3:15. Ngayon, sa Biblia, may binabanggit na si Himeneo at si Alejandro, isama pa natin si Judas Iscariote na hindi lang simpleng kaanib, apostol yan. Ingat yaman sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Kaya, pwede ba nating sabihin na yung mga taong yan ay totoong kaisa ni Kristo, kaisa ng Diyos sapagkat nakarating sa iglesia o sa organisasyon? Ang sagot natin dyan hindi po. Oo, nakarating sila sa katawan ni Kristo. Naging bahagi sila sa katawan ni Kristo. Pero ang tanong, narating ba nila ang tunay na pagiging kaugnay ni Kristo at ng Diyos? Sapagkat, bakit ba tayo tinawag sa iglesia? Tinawag tayo para sa kabanalan, para sa pagsunod, sa kabutihan, at sa tunay na pananampalataya. Tinawag tayo sa iglesia para mamuhay ng may kabanalan. Mababasa natin yan sa unang Pedro 1:15-16. Magpakabanal tayo sapagkat banal ang tumawag sa atin. Balikan natin si Himeneo at si Alejandro at si Judas. Nabuhay ba sa kabanalan? Hindi po Nabuhay ba sa pagsunod? Hindi po At dahil doon, si Alejandro, si Himeneo, ay nabakbak sa kanilang pananampalataya.
At sila, ang wika ng mga apostol, ay ibinigay kay Satanas o sa Diablo. Alam din natin ang nangyari kay Judas Iscariote. Sapagkat hindi naman tunay na naglilingkod kay Kristo, hindi naman para sa iglesia, kundi sa kanyang sariling tiyan. Alam nating ipinagkanulo niya ang Panginoong Kristo. Magnanakaw yan eh. Kaya, tandaan natin, ang tunay na kaisa ng Panginoong Kristo at ng Panginoon Diyos ay yung nakarating sa organisasyon na nabubuhay sa kabanalan. Ano pa ang katangian, mga kapatid, ng nabubuhay sa kabanalan na siyang totoong kaisa ni Kristo at kaisa ng Diyos? Pakinggan natin. Sa unang Juan 1:3-7, ganito po ang mababasa natin. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Mga bagay na ito'y aming isinusulat upang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo ay pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangangahulugan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng siyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ano pa ang katangian ng mga tunay na kaisa ng Diyos at ni Kristo? Ang sabi po ng mga apostol, yaong aming nakita, narinig, siya rin naming ibinabada sa inyo, upang kayo naman magkaroon ng pakisama sa amin at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na nananatili tayo sa totoo, nananatili tayo sa katotohanan, sapagkat ang namamalagi sa katotohanan, siya ang tunay na kaisa ng Diyos. Huwag natin kainggitan yung one with EVM. Bakit? Yun lang ang nagpapatunay na kaisa sila doon sa tagapanguna. Kaisa doon sa gumagawa ng mga kasamahan. Hindi ho. Dapat one with God and with Christ. Paano natin magagawa yun? Manatili ka sa katotohanan. Ano po pagka wala na sa katotohanan? Hindi na ho lumalakad yun sa kaliwanagan. Ang mga gayon ay lumalakad na sa kadiliman. Mga kapatid, kayo na po ang sumagot. Yun bang ipagtanggol ang katotohanan? Ipagtanggol ang iglesia? Ipagtanggol kung ano ang kalooban ng Diyos? Gawa po ba ang kadiliman yun? Yun ba ay gawa na masama? Ito po, tandaan ninyo. Ang gawa ng kadiliman, yung kapuotan mo, ang magulang mo. Kapuotan mo ang iyong ina. Ang gawa ng kadiliman, kapuotan mo ang mga mahal mo sa buhay. Kapuotan mo ang kapatid mo.
Gawan mo ng kasinungalingan para mapiit kulong at pabayaan mo sa kulungan. Yan ang gawa ng kadiliman. Ang gawa ng kadiliman, salawlain mo ang handog ng iglesia. Gamitin mo sa personal na marangya pamumuhay at the expense ng mga handog ng mga kapatid. Iyan ang gawa ng kadiliman. Pagkatapos, sasabihin ng mga napapaniwala nila, we are one with EVM. Mga kapatid, ganito man ang kalagayan natin ngayon, itiniwalag man tayo, tiniwalag tayo, tao lang, hindi sang-ayon sa batas ng Diyos. Paano po yung mga itiniwalag na mga ministro na nagbenta ng kaisahan ng iglesia? Yun. Totoo yung pagkakatiwalag sa mga yun. Sapagkat ang ginawa nila ay masama. Kasalanan sa Espiritu Santo. Walang kapatawaran. Kaya lang, hindi sana totoo, hindi sana totoo yung nababalitaan natin na yung mga ministro na yun nakabalik na. Abay, kung totoo man yun, wala nang kaliwanagan. Ang isa pa, mga kapatid, na iginigiit ng mga nanggipit sa atin, iwalag na kayo. Wala na kayong kaugnayan sa Diyos. Wala na kayong kaugnayan sa Kristo. Sa kinalaga na kayo sa lupa. Kinalaga na rin kayo sa langit. Babasa ng talata, Mateo 18:18. Ano po bang nakalagay doon sa talata? Mabuti po ay basahin natin. Mateo 18:18. Ganito pa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kung inyong napansin, ang kausap dito ay ang mga pinagtiwalaang mamahalas iglesia. Ano ang karapatang ibinigay sa kanila? Kakalagan ninyo sa lupa, kakalagan sa langit. Mga kapatid, bagamat ipinagkaloob ng Diyos ang karapatan sa mga namamahalas sa iglesia, nangangasiwa sa mga kapatid na magkalag, pero hindi nangangahulugan na ang pinal na desisyon ay nasa kanila pa rin. Hindi ho. Ang Diyos pa rin ang magpapasya kung sino ang kanyang kakalagan sa langit. Baka sabihin po ninyo, ano po, kwento lang ninyo yan Salita nyo lang yan. Ay, hindi po. Tandaan niyo ang mga talatang ito, mga kapatid. Sino ang tinitiyak ng Diyos na kanyang kakalagan sa langit? Katumbas na kanyang ititiwala. Itala ninyo. Kung gusto ninyong itala, itong mga talatang ito. Exodo 32, 30 hanggang 33. Pakinggan ninyo. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan,
Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. At ngayon, sasampahin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayon may ngayon, kung inyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Ito po ay ang panahon ng ang bayang Israel nagkasala ng malaki o mabigat na pagkakasala. Anong ginawa ni Moses bilang tagapanguna? Nagsabi sa Diyos, patawarin mo anya ang bayan. Pero kung hindi mo patatawarin ang bayan, alisin mo na rin ang pangalan mo sa aklat na iyong isinulat. Pero anong sagot ng Diyos sa kanya? Kung sino lang yung nagkasala. Ang nagkasala laban sa akin, ang aking aalisin. Mga kapatid, hindi natin sinasabing wala tayong kasalanan. Marami tayong pagkukulang. Pero nababatid natin nang tayo'y manindigan na hindi tayo sasama sa mga naninira sa iglesia, gumagawa ng masama sa iglesia. Naninindigan tayo na hindi yun kasamaan. Hindi yun pagkakasala. Yun ang katunayang pumanig tayo sa Diyos. Pumanig tayo sa kanyang katotohanan. Mga kapatid, tayo na rin ang makapagsasabi, tayo na rin ang nakakita kung paano tayo ipinagmalasakit ng Diyos. Kung malaking kasalanan ang ating ginawa, marahil ay wala na tayo dito ngayon. Baka pinabayaan na tayo ng Diyos at natalikod na tayo sa ating pananampalataya. Pero hindi. Nilingat tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Opo, ginipit tayo. Pilit na inalis ang pangalan natin sa talaan sa iglesia. Pero namamalaging ang Diyos na pumatnubay sa atin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tuloy lang tayo sa paglilingkod, mga kapatid. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso at ang laman ng ating isip. Ang nais natin, patuloy siyang papurihan. Ang nais natin, patuloy natin maitaguyod ang tungkulin na ito. Hanggang sa bawiin na ng Diyos ang buhay na ito o abutan na tayo ng wakas ng mundo. Ipangako natin sa Diyos, mga kapatid, na habang binubuhay niya tayo, siya lang ang ating paglilingkuran. Mabubuhay tayo sa katotohanan, sa kabanalan, mabubuhay tayo sa aral na tinanggap natin mula sa mga tunay na sugo at tunay na namahala sa iglesia. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mo pong ipinaalaala sa amin na kami namamalaging
mga lingkod mo. Itinakwil man kami ng mga nangunguna sa iglesia. Itinakwil man kami ng mga mahal namin sa buhay. Alam namin, ikaw ang naging matibay na muog namin at kailanman hindi kami nahiwalay sa iyo. Na malagi ang aming kaugnayan sa iyo at sa iyong bugtong na anak na si Heso Kristo. Kaya naman, sa narinig namin sa aming pag-aaral sa pagkakataong ito, mamamalagi po na ang nilalakaran namin, ang tinataluntod namin, ang mga aral na tinanggap namin mula sa iyong mga isinugo. Pagpalain mo kami, Ama, ng matibay na pananampalataya, ng maalab na pananalig, upang kung anuman ang masagupa ng bawat isa sa amin, lagi kaming nasa panig ng iyong katwiran, nasa panig ng iyong katotohanan. Alam namin dito, patuloy mo kaming lilingapin. Patuloy mong ipagkakaloob sa amin ang iyong patnubay hanggang sa marating na namin ang kaligtasan. Aba, salamat po sa iyong pagpapalakas sa kabila po ng maraming mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Alam naming nariyang kang palagi para umalalay at magmalasakit. Patawarin kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Palagi mong ibigay ang pagkakataon sa amin upang kami makapagbagong buhay. Binasbasan mo lahat ng sumamba, saan man panig ng mundo sila naroroon. Aman Diyos, nangangako kami na hanggat kami may buhay at lakas, ang buhay namin ay sa iyo gugugulin sa mga paglilingkod. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.